Dito muna tayo sa ating unang pag-uusapan sa balitang gusto nga daw mag-retire ni Derrick Rose sa Los Angeles Lakers. Dahil nga tropa sa nangyari kay Derrick Rose sa Memphis, ay magiging isa na nga siyang ganap na unrestricted free agent kung saan kailangan na nga niyang maghanap ng bagong team kung gusto man nga niya na makapaglaro pa sa darating na season. At isa nga mga tropa sa mga nabanggit na team na posibleng nga nitong puntahan ay ang Los Angeles Lakers, since marami na nga sa mga fans nila ang nagsasabi na kailangan nila itong kunin. Mismong si Derrick Rose na rin naman nga ang nagsabi noon sa isang interview na matagal na nga niyang gustong maglaro sa Lakers since napaka-historic nga nitong kupunan sa dami ng mga malalaking pangalan sa liga na nakapaglaro na dito. Kaya isa nga daw ito sa mga team na gusto niya na makapaglaro at makapagretiro dito. Ang kaso lang mga tropa, katulad nga ng sinabi ko sa inyo, puno na rin naman nga ang kanilang lineup ngayon kaya mahirap na nga nila itong makuha. Isa pa, nagdadalawang isip pa rin naman nga ang Lakers na kunin ito dahil nga sa pagiging injury prone ng kanyang pangangatawan na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang kupunan. Sa kabilang banda, simula nga mga tropa na papirmahin ng Los Angeles Lakers si Christian Coloco. Marami nga sa kanilang mga fans ang umasa na gagamitin ito ni Coach JJ Redick bilang starting center para maibalik sa power forward si Anthony Davis. Subalit hindi nga ito ang inaasahan ng mga fans ng Lakers matapos na ibinulgar ni JJ Redick na gagamitin ulit niya ang dating starting lineup last year, na binubuo naman nila D'Angelo Russell, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura at si Anthony Davis. Mabuti na lamang at pinaalalahanan rin naman nga ng isang insider ang mga fans na mangyayari pa rin naman kahit papano ang sinasabing paggamit nila ng Twin Tower, dahil balak nga ni Coach JJ Redick na gawing kapalitan ni Hachimura sa rotation ang 7-footer na si Coloco at Jackson Hayes. At sa tuwing paglalaruin nga nila ito, sisiguraduhin nga nila na makakasama niya si Anthony Davis na inaasahang makakapaglaro sa power forward sa kalagitnaan ng laro. At sa ngayon, hinihintay na lamang ni Coloco ang clearance na ibibigay sa kanya ng NBA upang tuluyan na siyang makasama sa kanilang training camp. Magdadalawang taon na nga mga tropa ang nakakalipas mula nang mag-trending ang pangalan ni John Amores sa Philippine basketball matapos siyang mag-amok at manuntok ng mga players sa isang laro sa NCAA kalaban ng St. Benilde. At kahapon ay balik trending na naman nga ang kanyang pangalan matapos maibalita ngayong araw na na-involve nga ito sa isang gulo sa Laguna. Ayon nga sa inalabas na report, nag-umpisa nga ang pagpaputok ni Amores nang magkapikunan sila ng isa sa kanilang mga nakalaban sa isang basketball game. Sa sobrang init ng laban, mismo si Amores na nga daw ang unang naghamon ng suntukan, ngunit imbes na suntukan ang mangyari, na uwi nga ito sa isang shooting incident. Mabuti na nga lang hindi tinamaan ni Amores ang kanyang kalaban at wala pang nadamay sa nangyari. At kanina nga ay sumuko na nga ito sa mga pulis kaninang 2:00 ng madaling araw kasama nga ang kanyang kapatid. Kung inyo nga po matatandahan, ilang beses na nga ito binigyan ng chance itong si Amores para magbago at ayusin ang kanyang sarili. Dahil bukod sa panununtok nito noon sa St. Benilde, nagkaroon na din ito ng kaso ng suntukin niya ang isa sa mga player noon na ng UP. At dahil sa ginawa na naman nito ay sigurado na tuluyan na nga itong mababan sa lahat ng liga sa Pilipinas, lalo na sa PBA.